sa kanya. Sa pagtutukso sa Panginoong Jesus ay marami tayong mga lessons na atin pong matutunan. At maliban nga po sa ating nakikilala ang Panginoong Jesus, nalalaman ang pangyayari sa kanyang buhay noon, ay marami pa tayong mga lessons na natututunan. At harinawa na mai-apply po natin ito sa ating pangangaral at ganoon na rin po sa ating buhay. So tayo po mag-uumpisa sa pagtalakay ang pagtukso sa Panginoong Jesus. Base po ito sa Matthew Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 11, at ganoon din sa Lucas Kapitulo 4, 1 hanggang 13. Noong pong nakaraan, ating pinag-aralan ang patungkol po sa pagpapabautismo ng Panginoong Jesus. At sa pagpapabautismo niyang yon ay naintindihan po natin na ito ay sa pagganap ng katuwiran. Ay hindi nga po tungo sa pagsisisi o sa kapatawaran man ng kasalanan, sapagkat ang Panginoon Jesus naman ay walang kasalanan. Atin pong nalaman yan. Naunawaan din po natin na ang bautismo tinanggap niya ay paglubog. At hindi po wisip, hindi po yung buhos, sapagkat ang salitang pinanggalingan sa Grego ng salitang bautismo ay specific na nanghuhulugan ng immersion o paglubog. Ayan. At sa bautismo ng ating Panginoong Jesus, ating napag-aralan din na bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati at mayroong tinig na narinig na nagsasabing, ito ang aking sinisintang anak. Sa makatuwid ay ang Ama ang nagsalita, sapagkat tinawag niya ang Panginoong Jesus na kanyang anak. So yan po ang mga nabigyan natin ng diin ng mga nakaraang pag-aaral po natin. At ngayon nga po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral pagkatapos po na nabautismuhan ang Panginoong Jesus. Ano po ang nangyari? At ating malalaman na siya nga po ay dinala sa ilang at tinukso siya ng dyablo pagkatapos po ng pag-aayuno niya sa loob ng 40 araw. At na naman, ano-ano nga po ang mga mauunawaan natin na mga lessons, mahalagang mga prinsipyo dito po sa pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Sa pagtutukso sa Panginoong Jesus, ipinapauna po natin as early as this na ang Panginoong Jesus ay hindi po siya nagpatukso. Tinutukso o tinukso, subalit hindi nagpatukso. Yan, no? Sapagkat nasusulat po sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 15, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." Yan, no? Tinukso man siya sa lahat ng paraan na tinutukso ang tao, tinutukso po tayo, subalit siya po ay hindi nagpatukso at wala po siyang kasalanan. Yan po sinabi ng sumulat ng Hebreo. Basahin na po natin ang account ni Matthew. Bagamat meron din po si Lucas, at dito lamang po tayo kay Matthew, at i-check din naman natin ang ibang mga record katulad kay Marcos, karagdagang information patungkol sa pagtutukso sa Panginoong Jesus. Verse 1, Matthew chapter 4, "Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksohin ng dyablo. At nang siya makapag-ayo ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, 'Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay.' Tatapot siya ay sumagot at sinabi, 'Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.' Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, 'Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.' Sinabi sa kanya ni Jesus, 'Nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos.' Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila, at sinabi niya sa kanya, 'Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako.'
Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. So ito po ang record ni Matthew patungkol po sa temptation of the Lord Jesus Christ. At napansin nga po natin na pagkatapos na mabautismuhan ang Panginoong Hesus, siya ay dinala o inihatid ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Binibigyan lamang po natin ng pansin ang sinasabing dinala po siya, inihatid siya ng Espiritu doon po sa ilang. So hindi po kusang pumunta ang Panginoong Hesus at ating maunawaan na ang Espiritu ang nagdala sa kanya roon. Now, kailangan po maintindihan natin na hindi po ang Diyos ang nanunukso sa tao at hindi po yung Espiritu ang nanunukso sa Panginoong Hesus. Siya lamang po nagdala roon na parang sinasabi na ang Diyos ay maaring hayaan, no, ang dyablo na tayo ay tuksuhin, pero hindi siya ang nanunukso. Pwede po tayong subukin ng Diyos tulad ng pagsubok niya, kina Abraham at sa iba pang mga Bible characters. At katulad ng ating nabasa, ang Espiritu ang nagdala sa Panginoon doon sa ilang, subalit hindi po ang Espiritu Santo ang nagnukso sa Kanya. So mayroon pong pagkakataon marahil na hinahayaan ng Panginoon na tayo mapunta sa isang lugar, makarating sa isang lugar na mayroon pong mga tukso. Pero definitely, hindi po ang Diyos ang nanunukso. Bakit? Mayroon po kasing talata. Santiago 1:2-4. Mga kapatid ko, sabi ni Santiago, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So ito po ang katotohanan. Maunawaan po natin ito in harmony with all the verses, passages of the Holy Scriptures, na hindi ang Diyos ang nanunukso, kundi ang dyablo. At ang mga pagtukso ito ng dyablo ay maaaring ginagamit ng Diyos upang subukin gaano po tayo katatag sa ating pananampalataya. At ganoon nga nangyari sa Panginoong Hesus, doon po sa ilang, pagkatapos na siya po ay mag-ayuno ng 40 days and 40 nights, ay dumating ang dyablo at siya po ay tinukso. At atin pong alam na sa pagtuksong ito, pagsubok sa ating Panginoong Hesus, ito ay kanyang pinagtagumpayan. So, ang mga susunod po na pangyayari, atin pong susubaybayan dito po sa kasaysayang ito ng pagtukso sa Panginoong Hesus. Sa Marcos Kapitulo 1 hanggang 13, ay mayroong binanggit si Marcos na hindi nabanggit ni Matthew at saka ni Lucas. Sabi po rito, at siya ay nasa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas. At kasama siya ng mga ganid. At pinaglingkuran siya ng mga anghel. Si Marcos kasi ay mahilig sa mga shortcut na pagsusulat. No? Yung pamamaraan niya. Kaya sa kanyang account ay laging nababasa yung salitang immediately. Dito pa lamang sa verse 13 ay binanggit na niya yung pinaglingkuran siya ng mga anghel. At siya rin ang nagbanggit na kasama ng Panginoong Hesus ang mga wild animals. Kay Matthew at Marcos, Matthew at Lucas ay wala pong ganoong nabanggit. So, atin pong mauunawaan din na kahit na po sa mga panahong nag-iisa ang isang tao, na katulad ng Panginoong Hesus doon sa ilang, ay dumarating, no, ang tukso. Marahil masasabi po natin na baka mas madalas at mas maraming pagtukso kapag ang isang tao ay nag-iisa. Hindi natin sinasabi na ito ay patungkol sa Panginoong Hesus, subalit meron pong kasabihan. No? An idle mind is the devil's workshop. Kapag wala daw naiisip ang tao, halimbawa siya ay nag-iisa, wala siyang ginagawa, ay kumikilos ang dyablo sa kanyang isipan. Sa mga panahong wala tayong naiisip na mabubuti, baka ang dyablo naman ang gumagana, kumikilos, ang nanunukso po sa atin. So yun po ang nararapat nating bantayan din, pakaingatan sa mga pagkakataong
tayo-tayo lamang, kaya napakabuti ng ating pong isipan ay busugin natin ng mga maka-espiritual na mga bagay. Awitin kaya. Kaya ito pong ginagawa ng The Lighthouse na pag-i-ere ng mga spiritual songs ay malaking bagay po ito. Sa aking karanasan, kapag ito po ay nasa bahay lamang, ay madalas nabubuksan natin ang The Lighthouse at ang mga maka-espiritual na mga awitin ang ating naririnig. Kaya ito ay rekomendado natin sa mga kapatiran. Sabi ko, gusto niyong spiritual songs the whole day, buksan nyo ang The Lighthouse sa MXLR. So ito po, kapag ang ating isipan ay nasa mga spiritual na bagay, kahit tayo po ay nag-iisa, maiwasan po natin ang tayo ay matukso. Back to the history ng Panginoong Hesus. Pagkatapos po ng 40 araw, gabi, 40 araw at gabi, ang sabi po ron, na pag-aayuno ng Panginoong Hesus, nagutom siya. So ito na siya, nasa mababang kalagayan, nasa mahirap na kalagayan. At sa mga pagkakataong ganito, ang isang tao ay prone to temptation. Sa ating mga kahinaan, doon tayo tinutokso ng dyablo. Kaya isang point pa, sa mga panahon ng pagtukso, dumarating sa mga panahong tayo ay mahihina physically or kahit na emotionally o lalo na spiritually kahinaan. Dumarating ang mga pagtukso yan. Ang pag-aayuno po ng 40 araw at gabi ay ginawa na po sa lumang tipan. Hindi lang naman ang Panginoong Hesus ang gumawa nito. Mayroon pong record ang Bible na si Moises ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At sinabi po talaga dito na wala po siyang kinaing tinapay at wala rin siyang ininom na tubig. Sa Exodus 34, talatang 28, sabi po, at siya natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Mababasa rin yan sa Deuteronomio 9:18. Tumutukoy ito sa makatuwid sa panahong tumanggap o pagtanggap ni Moises sa 10 kautusan. At sinasabi po, 40 days, 40 nights, wala siyang kinaing tinapay at kinaing tubig. Hindi lamang siya, mayroon pa pong isang Bible character, si Eliseo. Unang Hari, 19:8, nasusulat, at siya'y bumangon at kumain at uminom, at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain niyaon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. So yun lang ang kinain niya. Tinapay. Pagkatapos noon, 40 araw, 40 gabi, wala na siyang kinain. So sinasabi po ng mga talata na pwede pala. Pwede pala ng isang tao ay mabuhay 40 araw, 40 gabi na wala siyang pagkain, wala siyang tinapay. At meron tayong biruan. Buhay nga, pero payat naman. Maunawa natin ang paghihina ng Panginoong Hesus pagkatapos po na siya ay nag-ayun ng 40 days and 40 nights. Sa bagay, wala pong sinabi na ang Panginoong Hesus ay hindi uminom. No? Kasi meron pong pag-aayuno na may iniinom na tubig. Walang pagkain pero mayroong tubig. Maunawa natin dahil sa ilang ang Panginoong Hesus, saan siya kukuha ng tubig doon? Kung may bahod man siyang tubig, 40 days, 40 nights, ubos na po yun. Kaya malamang sa malamang, sabi natin, no food, no drink ang Panginoong Hesus doon. Ang pag-aayuno, by the way, mga kapatid, ay maunawaan natin isinagawa din naman ng mga alagad ng Panginoon. Bagamat wala tayong direktang mababasa na ang mga alagad ay dapat na mag-ayuno, para po ang sinasabi, halimbawa ng Matthew 6:16, na naging practice na ito ng mga alagad. Sabi kasi ng Panginoong Hesus, noong siya nagbibigay ng instruction, papaano ang pananalangin, papaano ang pag-aayuno, sinabi niya, bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno.
katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So, understood na ang mga alagad noon, meron silang practice na pag-aayuno. Ang mga Hudyo ay required actually ng minsan o isang pag-aayuno sa kanilang buhay. At ang Panginoong Jesus sa kanya pong pag-aayuno, mayroon siyang isang dahilan. No? Ay maaaring upang siya nga ay subukin sa kanyang pagtitiwala, pananampalataya. At ngayon, ang pag-aayuno ng mga alagad ay kanya-kanya pong dahilan ito. Naging practice na po nila. Kaya mayroon pong instruction ang Panginoong Jesus pagka kayo'y nag-aayuno. No? Hindi niya sinabing dapat kayong mag-ayuno na pag-uutos. Understood na sila ay may ganoon ng ginagawa. At habang ginagawa nila ang pag-aayuno, dapat, ito yun, no? Huwag nilang tularan ang mga mapagpaimbabaw. At sa sunod po nating talata ay mayroon tayong maunawaan na mayroon pong dahilan ang pag-aayuno ng isa pong alagad. Minsan sa ministeryo ng Panginoong Jesus ay napag-usabihan ang mga alagad na bakit daw sila hindi gaanong nag-aayuno na katulad ng mga iba na mga alagad ni Juan. Ito ang sagot ng Panginoong Jesus sa Matthew 9:14 hanggang 15. Nang magkagayoy, nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nagsasabi, bakit kami at ang mga Fariseo ay nang-aayunong madalas, datapat hindi nang-aayuno ang mga alagad mo? Yan ang sabi ng mga alagad ni Juan sa Panginoong Jesus. Tanong sila, bakit kami kami ng ayuno, mga alagad mo hindi? Ito ang sagot naman ng Panginoon na nagpapaunawa sa atin na mayroong sapat na dahilan dapat kung mag-aayuno at hindi parang seremonya lamang. No? Hindi isang practice lamang. Mayroon kasi mga tao na parang yun ay automatic sa kanila. Pagdating ng pizza na yan, talaga mag-aayuno sila. No? Yung pag-ayuno nila, kung minsan ay sa araw lang, paggabi naman, grabe, kain nila. No? O mayroong iba na may dumarating na mga araw ng isang linggo, no? Naka-schedule. Pero tingnan natin ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 9:15. At sinabi niya sa kanila, at sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mga gluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. Pinapaunawa ng Panginoong Jesus, no? Sapagkat siya yung kasintahang lalaki, kasama niya ang mga alagad niya wala pa namang dahilan upang sila ay mag-ayuno. Subalit, sabi niya, parang sinasabi niya na kapag inalis na, nawala na yung kasintahang lalaki sa kanila, o sila na ay siya ay mamamatay o aalis, well, mayroon ng rason, dahilan upang mag-ayuno ang kanyang mga alagad. So, mayroon pong dahilan, no? Sapat na dahilan, tamang dahilan ang pag-aayuno. At hindi rin naman po sa atin sinasabi na bawal sa Kristiyano ang mag-ayuno. Ang mga alagad nga, mayroong pag-aayuno rin. Subalit maunawaan din po natin na ito ay isang pagpapasya ng isang individual na Kristiyano. Kailan siya mag-aayuno. Kung mayroon siyang mga sapat na dahilan ng kanyang pag-aayuno, hindi naman po siya pinagbabawalan. Hindi nga lamang atin ginagawang seremonya na katulad ng seremonya sa Lumang Tipan na mayroong requirement para po sa kanila. Ang mga alagad, kapag mayroon ng dahilan, sinasabi ng Panginoong Jesus, sapat na dahilan para mag-ayuno sila. Pero habang nandun siya, wala naman pang dahilan upang sila ay mag-ayuno. Yun ang point ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, sa pag-aayuno ng Panginoong Jesus, after 40 days and 40 nights, nanghina na po talaga siya. Sa kanya panghihina ay dumating ang dyablo pang tuksuhin siya at sa panahong ganoon, susceptible, madali tayong matukso sa mga panahon tayo ay nanghihina. Kasi maaari nga po ang ating isip ay doon sa pangangailangan natin sa oras po na yun. Maaring pagkain, maaring sa ating emosyon, sa moralidad kaya, mahinang-mahina tayo, doon tayo tutuksohin ng dyablo. Ang dyablo po kasi ay naghahanap ng paraan upang matukso niya ang mga tao na katulad ng ginawa niya sa Panginoong Jesus. At ito pa ating point mga kapatid.
Kung ating pinapanginoong Jesus ay tinukso ng dyablo, tayo pa kaya na mga alagad lamang ng Panginoon? Sabi nga ni Pedro, unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So inihambing ni Pedro ang dyablo sa isang leon. At hindi po basta isang leon, no? Kasi ang leon maaaring nasa kulungan lamang o nasa isang lugar lamang at para bagang maamo o nagpapahinga lamang. No? Sabi ni Pedro, gaya ng leon na umuungal. Gumagala. Sa mga tuwid, aktibo po siya. No? At mayroon siyang isang purpose. Naghahanap siya ng masisila. At usually, ang mga nakikita natin na mga videos ng mga leong nanlalapa ng mga kapwa nila hayop ay nakikita nila yung mga hayop o na nawawala sa o nahihiwalay sa kanilang mga kasamahan. O halimbawa, grupo ng mga wild buffaloes, mga buffaloes no, sa Africa. Africa ba yun? Napansin ko po sa mga video na alam nila kung alin doon ang kanilang hahabulin at lalapain. Yung mga nahihiwalay. Hindi nila kaya yung kabuuan ng mga hayop sa isang grupo. Pero ang mga humihiwalay sa kanila, o walang proteksyon yon sa kanilang grupo, yun ang kanila pong bibiktimahin. Ako, kaya kaingat ang mga Kristiyano na humihiwalay. Humihiwalay sa iglesia, prone to temptation at madaling talunin ng dyablo. Bakit? Ang kanyang kalakasan sa kanya lamang sarili, wala doon sa kanyang mga kapatiran, wala sa buong katawan ng Panginoon. No? At maaaring hiwalay din siya sa Panginoong Diyos. Nagsusulo siya, kaya target siya ng leon, target siya ng dyablo. At ang masama po nito, mga kapatid, no? Ang mabuti kung makikita mo, leon agad. So pwede ka nang tumakbo, iwasan mo na. Ang mahirap pa nito, ang dyablo, hindi siya nagpapakita na parang leon sa lahat ng pagkakataon. Unang Korinto 11:14, maaari siya magpakita na anghel ng kaliwanagan. Kung baga ay double face. Diba? Double face po ito. Isang mabangis ang mukha niya at isang maamo ang mukha niya. Doon sa maamong mukha, magandang mukha, gwapong mukha, ay marami po ang natutukso. Kasi hindi po natin sukat akalain na dyablo pala ito. Dyablo pala itong ating kinakaharap. Kaya nagbigay na po ng babala itong si Apostol Pablo. Sa unang Korinto 11:14, sabi niya, at hindi katakataka sa kanya pong pagbibigay ng babala sa mga tao, sa mga false teachers, false prophets. Sinabi niya na hindi nakakapagtataka kung may mga taong ganoon, nangangaral, nagpapakita ng mabuti, pero ang kalooban pala nila ay masama. No? Sapagkat, sabi niya, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Okay, yun po ating pakaingatan. Okay? At simulan natin ang pagtalakay noon sa pagtutukso sa Panginoong Hesus. Anong mga ginawa niyang pagtukso? Ito. Sa Matthew 4:4, napansin po natin na ang dyablo ay nagpasimula siya sa paggawa ng pagdududa, pagdadalawang isip. O nagpunla siya ng pagdududa o pagdadalawang isip. At yun ang simula actually ng pagtutukso. Yung nagdududa ka na, mayroon bang Diyos? Wala yata. Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nangyayari ito sa kanya? Etc. Sa paano niya ginawa? Ang sabi niya kasi ganito, kung ikaw ang anak ng Diyos, alam naman niya na itong Jesus na ito ang anak ng Diyos. Pero gumamit po siya ng salitang kung. So, parang ini-inject niya sa isipan ng Panginoong Jesus na hindi ka yata anak ng Diyos. Diba? Nagpunla siya agad ng pagdududa, pagdalawang isip sa kanya. Hindi siya sinabi, dahil ikaw ang anak ng Diyos, so confirmation yon.
pagsasabi yon na siya nga talaga ang anak ng Diyos. Pero pag sinabi niya, kung ikaw, so maaaring tama, maaaring mali. At ganoon po ang ginagawa ng diablo sa atin. Kung tama ang iyong pananampalataya, bakit ganito? Bakit nangyayari sa iyo ang ganito? Yan. Panahon natin bakit ka na-COVID? O ikaw ay anak ng Diyos. Sagot ko naman kasi nagpabaya ako. Hindi ako pumunta ako sa mga lugar na hindi ko dapat napuntahan. Nandun pala yung COVID. Kung hindi ako pumunta roon, ay siguro naman iningatan ako ng Panginoon. O may pagdududa nung siguro naman. Sasabihin ko, hindi. Iningatan ako. Pumunta ako. Diba? Yan ang unang ginagawa ng diablo. Nagpupudla. He creates doubts in our minds. Yun ang una niyang ginawa sa Panginoong Jesus. Okay, so sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Mabalik po tayo kaunti sa pagdududa. May sinabi sa Santiago 1:6 na yung pagdadalawang isip, pag-aalinlangan ay hindi nga dapat sa mga mananampalataya. Sabi niya, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. So, isang kalagayan ng magdadalawang isip, walang stability. Kung saan lang siya dalhin ng hangin, doon siya. Yung mga pananampalatayang gano'n. Kung saan sila nakakapabor, doon sila. Kung saan sila tatanggap ng mga biyaya, doon sila. Gano'n. O kaya kung sino yung kasama nila, nakakasama nila, doon sila. Sa pula, sa puti. Hindi makapag-desisyon na dito ako sa pula o dito ako sa puti. Kaya naman, ayon kay Pablo, sa Roma 14:23, ang anumang hindi sa pananampalataya sa mga tweet ay di ka naka-fix. May pagdadalawang isip ka, may pagdududa ka. Sabi niya, kasalanan. Kaya pagsampalataya sa Diyos, nakapirmi tayo. Pagpasya tayo na siya lamang ang ating paniniwalaan at wala pong pagdadalawang isip. So yun ang pananampalataya. At ang pananampalataya ito, hindi naman atin-atin lamang. Hindi man ito leap in the dark. Hindi tayo lumulundag sa madilim na lugar. Pananampalataya na sinasabi natin, basta lang, naniniwala lang ako. Tanungin mo bakit, basta lang ang sagot. Hindi po. Ang ating pananampalataya ay nakabase sa nasusulat, ang Biblia. Sapagkat ang sabi nga, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Pinapakinggan natin ang salita ng Diyos dito, naka-anchor, nakatigil, nakapermi ang ating pong pananampalataya. Okay? Ngayon, sabi ng diablo sa Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, pag-utos mo na, ang batong ito ay maging tinapay. Palagay niyo ba, hindi kayang gawin ng Panginoong Jesus yun? Kayang-kaya niya nang gawin. Siya ay Diyos, makapangyarihan sa lahat. Bato lang. Hindi niya magawang tinapay ito. Pero, bakit niya ito gagawin sa utos ng diablo? Diba? Ito ay pagtukso. Marami tayong kayang gawin. Subalit, bakit natin gagawin ito? Upang tayo ay matukso. So, anong sagot ng Panginoong Jesus? Ito sagot niya. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, napansin po natin, ang ginamit ng Panginoon na sagot doon sa pagtukso ng diablo tungkol sa pagkain. Ang bato ay gagawin sana niyang pagkain sapagkat gutom na siya. 40 araw, 40 gabi na, wala siyang pagkain, wala siyang ininom. Pagkakataon na para sana siya makakain. Kung gusto niya pong gano'n ang gawin, bakit sininday pa niya ang diablo? Di doon na pa lamang sa simula sana ng kanyang pag-aayon niya, ginawa na niya. Marami namang bato doon sa kanyang paligid. Pero ito po ay pagsubok sa kanya, kung kayanin niyang pagsubok na yon. At ito ngayon, ang diablo dumating na siya ay tinutukso, bakit niya gagawin pa ang pagtutang ang sinasabi ng diablo? At naalaala niya, at alam niya, ang sinasabi ng kasulatan, Deuteronomio 8:3,
Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ginamit ng Panginoong Hesus ang nasusulat, ang Biblia. Hindi naman ito katulad ng Bible at ngayon ang aklat nila noon. Yung scroll nila noon. Pero alam natin, ang tinutukoy niya ang nasusulat, ang scriptures na kinikilala ng mga Hudyo. Tayo naman ngayon, mga Kristiyano, may na kinikilala ang scriptures, ang lumang tipan, ang bagong tipan. Ito ang pananggalang po natin sa mga pagtukso ng dyablo. At ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay. So ganoon din po tayo mga kapatid. Sa oras na tayo ay tinutukso ng dyablo, ang maaari po natin gamitin, hindi po yung sarili nating kakayahan, hindi po yung sariling kaisipan po natin, kundi ang nasusulat. Ano pang nasusulat sa Bible patungkol sa bagay na ito? Itong tuksong ito. O kung tutuksoin man tayo tungkol sa mga material na bagay, pagkain man, o inumin man, ay maraming mag-aabot sa atin niya. Lalo sa mga umpukan. Minom ka muna nito, kaunti lang, isang shot lang ito. Ito, kainin mo ito. Alam mo, pinagbabawal ayon sa gawa, 15 versikulo 20, 28. Kaunti lang naman ito. Siguro sa ating panlasa, kaya natin. Pero hindi yun ang basihan natin ng ating pagpapasya. Ang ating basihan ay kung ano ang nasusulat. Yung iba, natutukso, dapat binibigyan nila ng mas halaga yung kanila pong nararamdaman. Feeling ko ito eh. I feel it. Ito nakakasiya sa akin. Hindi nila naisip, ano nakasulat? Kaya ang sagot ng Panginoon, ang nasusulat. Kaya lang pakaingat tayo mga kapatid. Sapagkat ang dyablo man ay ginagamit din ang nasusulat sa kanyang pagtukso sa Panginoong Hesus at ganoon din sa atin ngayon. Sa chapter 4 verse 5 ng Matthew na binabasa po natin, sabi po roon, at sa kanya sinabi, sa pangalawang pagkakataon, nagtagumpay ng Panginoon sa unang pagtukso sa kanya. And by the way, yun ay pagtukso sa masamang pita ng katawan. Gusto ng katawan kasi yung pagkain sana. Yung pagkain o bato o gawin yung pagkain para sa katawan niya. Nagtagumpay ang Panginoong Hesus doon. At ang dyablo ay hindi pa sumuko. Hindi siya huminto. Isang lesson na naman na dapat nating tandaan. Kapag nagtagumpay tayo sa isang tukso, hindi pa tapos ang laban. May pangalawa pa. At sa pangalawang ito ay mas matindi. Bakit? Alam ng Panginoon, alam ng dyablo na ang Panginoong Hesus ay sumagot tungkol sa nasusulat. Subukan niya ngayon. Sabi niya, siguro subukan ko. Itong nasusulat man ang gagamitin ko para sa kanya. Sabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Dinala kasi siya doon sa mataas na bahagi ng templo. Magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ito na. Kita nyo, no? Akala nyo walang alam ang dyablo sa nasusulat sa Biblia, sa scriptures. Alam din niya. Sabi niya, sapagkat nasusulat, magpatihulog ka dyan. Kasi nasusulat sa Bible ninyo sa scriptures. Siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Galing pala yan sa mga awit. Chapter 91, verses 11 and 12. Ano ang dyablo? Alam niya, nasusulat din naman sa scriptures. Pero alam naman natin, mas magaling ang Panginoon. Ang mga tao, pati ang dyablo, alam niya ang nasusulat, at alam niya minsan ang context, pero sasadyain niyang mamaliin ang nasusulat, mga kapatid. Mamaliin niya ang kahulugan ng nasusulat. Kaya kung hindi po natin alam ano ang nasusulat at anong kahulugan ng nasusulat, magiging biktima po tayo ng dyablo. Sagot ng Panginoon, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. So, yun lamang po ang kanyang ginamit din naman. Kasi alam niya, nanunukso ang dyablo at dapat niya itong sawatain. So, ang dyablo, kaingatan natin, gumagamit din siya ng nasusulat. At may mga tao na katulad niya, gumagamit ng Biblia o anumang nakasulat upang tuksuhin ang mga tao.
Kasi kung siya lamang, kung sasabihin niyang isip ko lamang ito, sa akin lamang ito, baka hindi siya paniniwalaan ng mga tao. Kaya kinakailangan niyang gumamit ng nasusulat din. Oo. Kaya lamang, yung babasahin niyang nasusulat sa Biblia ay bibigyan niya ito ng kahulugan na pansariling kahulugan. Oo. Ah, ay, naku mga kapatid. Mayroon tayong kilala, no? Nagpapakilalang anak ng Diyos. At napaka sobrang, ano bang terminong gagamitin natin? Ang mga talata na patungkol sa Panginoong Hesus ay inaangkin niya. At sinasabi niya, mga talatang ito ay ako ang tinutukoy. Kala niyo yan? Isa itong blasphemy sa aking paniniwala. Blasphemy sapagat ang mga talata na patungkol sa Diyos, patungkol sa Panginoong Hesus ay naangkin niya, pinapatungkol niya sa kanyang sarili. Kaya ito'y napakalaking tukso para po sa at marami na pong mga natukso. Kasi gumagamit din sila ng nasusulat. Ang sinasabi po na lugar kung saan po dinala ang Panginoong Hesus sa taluktok ng templo, sabi. At sa pag-aaral po natin, mayroong mga tatlong possible places kung saan yung tuktok ng templo. Kasi yung pong una, mayroong ibabaw ng Solomon's Porch na sinasabi, taluktok ng templo una, pangalawa yung royal portico ni Herod, no? Or pangatlo I should say. At pinapaniwalaan na yung ikatlong nabanggit, yung ibabaw ng royal na portico ni Herod ang tinutukoy. Yung ginawa ni Herod noon, doon dinala, no? Sa pinakamataas na bahagi. At ang sagot nga sa kanya ng Panginoong Hesus ay layuan siya sapagkat siya nga ay nanunukso lamang. At sumunod na ginawa ng Diablo. Verse 4 pa rin. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, nagbilin sa kanya mga anghel sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At ito nga ay pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus. Maganda rin namang maobserbahan po natin na yung pagsagot ng Panginoong Hesus ay gumamit din ng Panginoong Hesus ng scriptures. Nung sabihan sa kanya na nasusulat, magpatihulog ka at magpapadala ng anghel upang sasaluhin ka at hindi ka maano. Ang sagot ng Panginoong Hesus ay nasusulat din naman. So, dahil nabigyan ng pansin kanina. Pero nasusulat din naman, huwag mong tutoksin ang Panginoon mong Diyos. Kaya mapapansin po ninyo, sa paggamit, sa pagbabasa ng Bible, di po dapat na isang talata lamang yung ating pinaninindigan, no? O pinapaniwalaan. Kailangan alam po natin ang whole Bible context. Yung Diablo, ang alam lamang niya ay isang talata sa mga awit. Hindi niya alam yung iba pa. O ginamit niya ang talatang ito pang tuksoin ang Panginoong Hesus, subalit hindi siya aware, well, aware siya siguro, pero alam niya ang gawain ng Diablo, nanunukso talaga. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, nasusulat din naman. Kaya kapag mayroon pong mga taong sa atin ay magbanggit ng talata, at hindi po nila naintindihan yung talata, maaari po natin silang paliwanagan nang gamit pa natin ang ibang nasusulat. Di ba? Yung iba, sabi niya, ligtas na ako kasi may pananampalataya naman ako. John 3:16. Yun lang ang alam nilang verse. Kaya paliwanagan natin sila, nasusulat din naman. John chapter 3 pa rin, verse 36. Ang pananampalataya ay pagtalima. Meron din lang natin. At saka marami pang iba. Nasusulat din naman sa talatang ito. O kailangan mong sumampalataya, okay, magsisi, magpahayag, at magpabautismo. Marami pang talata ang Bible eh. So yun po ang point. No? Hindi lamang isang talata ang Biblia. Ang Biblia ay binubuo ng maraming mga talata
tungkol sa isang paksa. At nagtagumpay ang Panginoong Hesus. Matras ng dyablo? Hindi ba po? Oh. So, yung unang tukso ay tukso sa may kinalaman sa masamang pita ng laman. Pangalawa ay sa masamang pita ng o kapalaluan ng buhay. Ngayon, pangatlo, dito ngayon sa masamang pita ng mata. Bakit? Dinala ang Panginoong Hesus sa taluktok sa pinakamataas na bahagi ng bundok. At ipinakita sa kanya ang mga kayamanan ng mundo, sabihin na natin. Pinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinasabi po na yung pong pinagdalahan sa kanya ay mataas na bahagi na bulubundukin ng Hudiya na madali pong matanaw ang mga bansa na katulad ng Roma, doon sa malayong malayo, ang Greece, ang Egypt, ang Persia, at ang Assyria. So, nag-i-enjoy siya ng tanawin. I mean, kapag nandun sa lugar na yon, malayo ang tingin mo, marami ang makikita mo. At in-offer ng diablo sa kanya ito. At sino bang diablo na mag-offer nito sa Panginoong Hesus? Sa kanya ba ang mundo? Well, in a sense na ang mundo ay gumagawa ng masama, marahil, no? Maangkin niya, kasamaan ng mundo ang tinutukoy. Pero kung iisipin po natin, ang mundo nagawa ng Diyos. Sa Diyos, ito dapat. Yung lamang, ang mga tao ay napunta sa kadiliman, at ang kadiliman ay pinaghaharian ng diablo. Ayun ang sabi ng diablo sa kanya, yan, lahat yan, bibigay ko sa iyo. Abot ng matingin ng tanaw niya. Parang panahon daw nung unang panahon sa Mindanao, mga taong pumunta roon, mga Pilipinong pumunta roon, ang sabi ay, lahat ng matanaw mo, na lupa, o sa'yo yan. Pero, no? Kung gahaman ka, di lahat ng makita mo na, kamkamin mo na, makuran mo na, sa'yo na yon. Saka na lamang yung papilis. Ito ay ng diablo, ginawa niya ito sa Panginoong Hesus. Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin ako. Yun naman ang presyo. Kung gusto mong kunin lahat ng makikita mo. Basta magpatira pa ka at sambahin mo ang diablo. Parang ito yung ating naririnig na isa sa lamang kaluluwa mo sa diablo. Mapasayo malaking halaga o mapasayo ang kayamanan na asam-asam mo. At tulad ng dati, ang sagot ng Panginoon, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat. Sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Okay? So, again, ang ginamit ng Panginoong Hesus ay ang nasusulat. At nagtagumpay ang Panginoon sa pangatlong pagtukso ng diablo. Kaya mga kapatid, anumang tuksong darating sa atin, lagi ang ating pong pangontra, yun ang panlaban, ay ang salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, sa kanya pong pagtatagumpay, sinabi ng sumulat ng Hebreo sa Kapitulo 4:15, tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. At sa kanya pong pagtatagumpay sa pagtukso sa kanya, ay sabi, iniwanan siya ng diablo at nagsidating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. There is always a reward after victory. Tayo man din mga kapatid, sa ating pong pagharap sa maraming mga tukso sa ating buhay, at sa tulong at awa ng Panginoon ay magtatagumpay tayo. Kung ating pong tatandaan, no? Ang ating pong panlaban sa mga tukso ay ang nasusulat. Well, hindi natin sinasabi na parang magic, no? Na may Bible ka, yun ang panangga mo. May nakikita po akong ganun. May daladalang Bible kasi daw yung Bible, yung literal, no? Na panangga nila. Hindi, ang ibig na sabihin na ating kaalaman sa Biblia, ang
ang pananampalataya na dulot sa atin ng Biblia. At ang pananampalatayang yan ay sa Diyos. Oo. At hindi po mismo doon sa sa literal na bagay. Hindi po siya magic thing. Hindi siya magic wand na pag kinaway mo, no, ay mayroong mangyayaring naiiba. Kundi yun pong nilalaman nito. Ang salita ng Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pagsunod sa kanyang mga salita, ang siyang magiging sandata natin laban sa Diablo. Pansinin po natin na ang mga pagtukso ng Diablo, nabanggit ko na rin ito, may kinalaman sa una, pita ng laman, pita ng mata, at sa kapalaluan ng buhay. Mula pa naman po noong sa halamanan ng Eden, ito na yun. At ang saka si Eva, yung pita ng laman, nagpita nila yung bunga ng kahoy, makakabusog sa kanila, katawan yun. Pita ng mata, nagandahan sila, kaya lumapit si Eva doon. At pag kinain nila, sabi ng ahas, magiging katulad kayo ng Diyos, kapalaluan sa buhay yun, pride of life. At itong sabi ni Apostol Juan na tatlong bagay ang laging tinutokso sa atin. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon na tapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. At ang magandang balita, mga kapatid, sa mga panahon tayo po ay tinutukso. Ito, sabi ni Pablo sa unang Korinto 10:13. Kasi mayroon pong mga nagsasabi, hindi ko nakayanan yung tukso. Sobra-sobra yung tukso. Kaya ako'y natukso. Ganon, no? At ang masama pa nga, yung iba ay sinisisi pa ang Diyos. Galing siguro sa Diyos ito. Galing sa Diyos itong tukso na ito. Yan, ha? At kalooban niya na ako'y matukso. Mapunta ako dito sa bilangguan at dito ko makilala ang Diyos. Parang ginawa pang sangkalan ng Diyos. Pero ano sabi ni Pablo? Unang Korinto 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang gandang talata na pag-awakan po natin. Hindi po dumarating sa atin yung tukso na hindi natin makakayanan, mga kapatid at mga kaibigan. Yung tamang-tama lang sa ating kakayahan ang dumarating pala, sabi ni Apostol Pablo. Kumbaga sa tulay, kung yung tulay ay 1 ton, ang kanyang kakayanan lamang, ano ba yung 1 ton? Kalimutan ko na, 1,000 kilos, 10,000 kilos. Well, kung 10,000 kilos lamang, halimbawa, ang isang tulay, ang higit pa roon, bawal ng dumaan. Kaya nakapansin ninyo sa mga tulay, may nakalagay dyan. May nakita ako noon. Kung pansinin ninyo kung gaano katibay, anong kakayahan ng isang tulay. Hindi dapat na dumaan dyan yung mga mas mabigat pa doon sa kakayahan ng tulay. Ganun po tayo. Kung ano yung kakayahan natin, as far as tukso is concerned, hanggang doon lamang ang dumarating po sa atin. Hindi po pinapayagan ng Diyos ang darating sa atin ang higit-higit doon. Kaya kung tayo ay 10,000 kilo is dyan, o di yung mga tukso darating sa atin hanggang doon lang sa 10,000 kilo. Kung mabigat-bigat naman, o matibay-tibay ka na Kristiyano, baka 20,000 kilo kaya mo. O di darating sa iyo 20,000 kilo. Ganun po ang ating maunawaan mula po sa talata. Kaya sabi ko, ito ay good news. Hindi po tayo ini-exempt ng Panginoon sa mga tukso. Hindi tayo iniiwas. Tayo ay tinutulungan na magtagumpay, paglabanan ang mga tukso. At ang mga tukso na yan ay yung mga kaya-kaya lamang natin. So mga kapatid, sa ating pagtatapos,
marami-rami po tayong matalakay, marami po tayong matutunan. Isa-isahin po natin dito. Una, dapat maunawaan na mayroong tukso sa buhay Kristiyano. O kung hindi mo ito alam, mahirapan ka. At dapat mong tanggapin. Sabi ko nga, mismo ang ating pinaka-Panginoon ang tinukso. Tayo pa kaya? Ang pagtukso ay dumarating sa atin kahit na sa panahong tayo ay nag-iisa lamang. Gaya ng sa Panginoon. Kasi tayo, matibay tayo kung kasama natin yung kabuuan ng iglesia. Gusto natin, nag-uumpukan tayo. Maganda, banding-banding tayo. Ang namimiss natin ngayon sa mga chapel natin, hindi tayo nagkikita physically. Binabawi natin ito sa ating online services. Pinagpapatuloy natin ang banding. Ang ganda pa rin naman ng kwentuhan natin sa ating online. At least I'm speaking for Salawag Church of Christ. Natutuwa kami sa aming banding dyan sa online. Pagkatapos ng samba, parang ayaw pa namin mag-alisan. Tuloy-tuloy pa rin. Pero, kapag ikaw ay nag-iisa na, maaaring nandun na yung kahinaan natin. At doon dumarating yung tukso. Kaya bantayan natin yon. At ang manunukso na diablo ay hindi nagpapakita na nakakatakot. May sungay, may daladalang fork, 3 talim, panusok. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganoon. Kasi kapag nakakatakot siya magpakita, ayaw na siyang paniwalaan, ayaw na siyang tanggapin. Kaya nagpapakita siya na parang anghel ng liwanag. Madali na siyang maka-approach ngayon. At ang diablo na yan, maaari siyang gumamit ng nasusulat. May daladalang Bible, mga kapatid. Oo. Kailan yung Bible niya, alam niya nakasulat, pero bibigyan niya ng ibang kahulugan. Oo. At kaya naman, dapat nating pag-aralan ito. Ang Church Planting Institute ay nag-o-offer ng online classes. Halos gabi-gabi na po itong ating classes. By next semester, may mga bago po tayong mga teachers. Kaya maunawaan natin ang Bible. Kasi hindi lang sapat na alam mo nasusulat kasi ang kaaway, ang diablo, ay gagamitin din niya yan. May mali lang siyang kahulugan kaya dapat nating maunawaan nang maipaliwanag natin sa diablo ano ang totoong kahulugan ng kanyang binasa. At isa pa, mga kapatid, hindi po basta-basta sumusuko ang diablo. Panginoong Hesus, nakatatlong pagtukso siya. Hindi siya basta-basta sumusurrender. Una, pangalawa, ay pangatlo pa. 3 beses. At sa iba't ibang point of interest. Una, pangailangan ng katawan mo. Pag di ka kinaya doon, maaaring mata pala mauna. Mata, papakita niya sa iyo. Pag di ka kinaya doon, kailangan ng katawan mo. Hindi mo kinaya doon, yung utak mo. Bakit? Sasabihin niya, magiging ganito ka. Pride of life. Ang mga pagtusok ng diablo ay masamang pitan ng mata, masamang pitan ng laman, at kapalaluan sa buhay. At sa buhay po natin, palaging nariyan ang mga tukso ng diablo. At hindi nga po ito minsan lamang. Palagi sa araw-araw. Parang may 2 anghel. Isang puti at isang maitim na anghel. Magkabilaan ng ating tainga. At ang isa ay bumubulong ng huwag kang sumunod sa Diyos. Ang isa ay sumunod ka sa Diyos. Ang payo po sa atin, Santiago Kapitulo 4, versikulo 7, pasakop na kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So ito po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong leksyon patungkol sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong pagkakatukso doon po sa ilang. At tulad ng ating nabanggit, napakaraming mga mahalagang aral ang para po sa ating lahat. So ako ay nanalangin na maging kapakipaghinabang po ang aral din ito sa ating lahat, sa ating pong araw-araw na paglilingkod sa Kanya, paglilingkod sa ating mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa. At tayo sa ating sarili ay maiwasan po natin ang mga tukso. Magandang araw at pagpalain nawa tayo
ng Panginoon. Father Alfred, hanggang dito lamang ang ating presentasyon. Okay, amen. Thank you so much, Sir Gil, for sharing the knowledge with us sa kanilang po. Sa atin, pag-bless tayo. Pag-remind tayo. Ito klase ng Jesus be. Thank you so much.